Magandang umaga mga bata. Sa umagang ito ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin sa asignaturang Filipino. Ngunit bago ang lahat, hinihiling ko na ang lahat ay magsitayo para sa ating sama-samang pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin sa araw na ito. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po sa araw na ito na kami ay iyong tinipan. Gabayan mo po kami sa aming mga pag-aaral at ipaalaala sa amin ang paggawa ng mabuti. Pagkalooban po ninyo kami ng karunungan upang lubos po naming maunawaan ang aming mga aralin. Gabayan din po ninyo ang aming guro na magtuturo sa amin. Ang lahat po ng ito ay isinasamo namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umagang muli sa inyo mga bata. Ngayon ay maaari na kayong maupo at ihanda ang inyong sarili para sa ating virtual na pag-aaral. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, balik-aralan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sige nga, tingnan natin kung kaya ninyong gawin ang ating gawain. Pantigin ang sumusunod na mga salita. Isulat sa bawat patlang ang sagot. Sabay-sabay nga nating basahin mga bata. Sa unang bilang, bahay. Pangalawa, lapis. Pangatlo, klase. Pang-apat, pisara. At panglima, kasama. Magagaling! Tama ang inyong sagot. Ang tamang pantig ng salitang bahay ay bahay. Ang tamang pantig sa salitang lapis ay lapis. Ang tamang pantig sa salitang klase ay klase. Ang tamang pantig sa salitang pisara ay pisara. Ang tamang pantig sa salitang kasama ay kasama. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Magagaling! Ngayon naman ay may inihanda si Ma'am na maikling kwento. Ngunit bago yan, ay hayaan muna ninyong bigyan natin ng kahulugan ang ilang mga salita na ginamit sa kwento. Ang unang salita ay maulinigan. Ulitin nga. Tama, maulinigan. Kapag sinabi nating maulinigan, ang ibig sabihin ay marinig. Tama. Okay, pangalawang bilang. Ipagwalang bahala. Pakiulit nga. Tama. Ipagwalang bahala. Pag sinabi nating ipagwalang bahala, ang ibig sabihin nito ay hindi seryoso o baliwala. Ang ikatlong bilang ay makasalamuha. Pakiulit nga. Makasalamuha. Tama. Pag sinabi nating makasalamuha, ang ibig sabihin nito ay makasama. Ang ikaapat na bilang ay
manamantala. Pakiulit nga. Tama, manamantala. Pag sinabi nating manamantala, ito ay base sa kwentong aking babasahin. Ang ibig sabihin nito ay patalilis, tumalilis, o umalis na hindi nagpaalam. So, alam na ninyo mga bata? Okay. So, ngayon ay humanda na sa pakikinig sa aking maikling kwento. Mga bata, narinig na ba ninyo ang salitang COVID? Tama. Ang COVID ay ang sakit na lumalaganap hindi lamang dito sa Pilipinas sa kasalukuyan, maging sa buong daigdig. So, base diyan ang kwento na isasalaysay sa inyo ni Ma'am. At ang kwentong ito ay mula sa aking malikhaing isip o kung tawagin natin ay halaw sa kwento ni Ma'am. Okay, so ganito ang kwento. Babasahin na ni Ma'am. Okay. Pag-iingat sa COVID. Halaw sa kwento ni Ma'am. Araw-araw ay maagang pumapasok si tatay sa kanyang opisina. Tulog pa si Bong nang maulinigan niya ang pag-uusap mula sa kusina ng kanyang nanay at ng tatay niya na akala niya ay maagang umalis. Agad na bumangon si Bong sa kanyang pagkakahiga upang usisain kung bakit nandoon pa ang kanyang tatay. Bakit po tatay? Parang tinanghali ka ng pasok. Oo nga, nakalimutan kong wala nga pala akong face mask at naiwan ko pati ang alcohol na maisilid sa aking bag. Ano daw ang naiwan ni tatay? Tama, naiwan niya ang kanyang face mask at naiwan din pati niya ang kanyang alcohol na maisilid sa kanyang bag. Okay. So sa pagkakataong iyon, ay biglang sumali sa usapan ang kanilang nanay. Sino daw ang sumali sa kanilang usapan? Tama, ang nanay niya ay sumali sa kanilang usapan. Mabuti naman at hindi ka pa nakakalayo. Talagang sa panahon ngayon, kailangan natin ang masusing pag-iingat. Sa ating paglabas, sa ating mga tahanan, kailangang wag nating ipagwalang bahala ang COVID. So, ano daw yung dapat natin huwag ipagwalang bahala? Tama, ang COVID. Okay, so, maraming tao ang maaari nating makasalamuha paglabas ng bahay at dapat ding umiwas tayo sa masyadong matataong lugar at palagi ang maghugas ng kamay gamit ang alkohol. Ano daw ang dapat nating iwasan mga bata? Tama, dapat tayong umiwas sa masyadong matataong lugar. At ano daw ang sabi? Palagi ang maghugas ng kamay gamit ang alcohol. Okay, tama yun mga bata. Palagi ang mag-iingat ka ha. Oo naman. Ako pa. Yan ang sagot ng kanyang tatay. Naintindihan mo ba, Bong? Opo, nanay. Maraming salamat po sa mga paalaala. Aalis na ako. O Bong, manatili ka dito sa bahay ha. Baka pag di ka mapansin ng nanay mo, ay manamantala ka na naman ng alis ng bahay. Sino daw ang mananamantala? Baka manamantala ng pag-alis ng bahay? Tama, si Bong. Okay. Ang sagot naman ni Bong, opo tatay. Ingat po.
At dyan na nagtatapos ang maikling kwento ni Ma'am. Okay. So ngayon naman ay dumako na tayo sa ilang mga katanungan base sa kwentong aking isinalaysay. Ang unang katanungan, ano ang pamagat ng maikling kwento? Ano daw ang pamagat ng maikling kwento, mga bata? Tama! Pag-iingat sa COVID. Okay. Mahuhusay. Ang pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay si tatay, si nanay, at si Bong. Tama! Sa ikatlong tanong, saan at kailan naganap ang kwento? Tama! Ang kwento ay naganap sa bahay ni Bong. At ito ay naganap isang umaga. Very good! Sa ikaapat na tanong, bakit kailangang sundin ang mga paalaala ni nanay? Bakit daw kaya kailangang sundin ang mga paalaala ni nanay? Tama! Kailangang mag-ingat tayo sa kumakalat na sakit na COVID. Dahil ang COVID ay nakamamatay. Tama! Okay. Ang limang tanong, kayo din ba ay nag-iingat upang di madapuan ng COVID? Tama. So, napakahalagang mag-ingat tayo upang makaiwas na madapuan ng sakit na COVID dahil sabi nga, ang sakit na COVID ay nakamamatay at ang ating buhay ay iisa lang. Ito ay biyaya sa atin ng Panginoong May Kapal kung kaya marapat lamang na ating pangalagaan. Minsan lang tayong mabubuhay, mga bata. Naintindihan? Okay. May napansin ba kayo sa pagkakasulat ng ilan sa mga salita? Tama. Basahin nga natin yung ilan sa mga salita na nabanggit. Okay. Ito yung mga salitang may madiin ang pagkakasulat. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Maulinigan, pagkakahiga, pagkakataon, ipagwalang bahala, makasalamuha. Very good! Ngayon ay susubukan nating pantigin ang mga salitang ating binasa. Umpisahan na natin. Isulat sa patlang ang inyong sagot. Unang bilang, maulinigan. Sabay-sabay nga, maulinigan. Very good. Ikalawang bilang, pagkakahiga. Ikatlong bilang, pagkakataon. Ikaapat na bilang, ipagwalang bahala. At ikalimang bilang, makasalamuha. Tama! Magagaling! Ang inyong sagot, lahat ay tumpak. Sabay-sabay nga nating basahin at pantigin ang inyong mga kasagutan. Unang bilang, ma-u-li-ni-gan. Tama. Ngayon naman ay bilangin natin ang pantig ng salitang ating binasa. Bilangin natin gamit ang ating mga daliri. Okay, sabay-sabay. Ma-u-li-ni-gan. Ilang pantig mayroon ang salitang maulinigan? Tama. Ang salitang maulinigan ay binubuo ng 5 pantig. Ngayon naman ay ipalakpak natin sa ating mga kamay ang salitang maulinigan. Sabay-sabay. Ma-u-li-ni-gan.
Okay, very good. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang bilang. Basahin natin ng papantig ang inyong mga kasagutan. Okay, pagkakahiga. Okay, ngayon basahin natin muli at bilangin natin ang pantig gamit ang ating mga daliri. Sabay-sabay, pagkakahiga. Ilang pantig mayroon ang salitang pagkakahiga? Tama! Ang salitang pagkakahiga ay binubuo ng 5 pantig. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong bilang. Basahin natin ng papantig. Pagkakataon. Tama. Bilangin natin ang ating binasa gamit ang ating daliri. Bilangin natin ayon sa pagkakapantig-pantig. Okay. Pagkakataon. May ilang pantig ang salitang pagkakataon? Tama! Ang salitang pagkakataon ay binubuo ng 5 pantig. Ngayon ay dumako na tayo sa pagbasa na may kasabay na pagpalakpak ng salitang pagkakataon. Okay, sabay-sabay. Pagkakataon. Okay, magagaling. Ika-4 na bilang. Basahin naman natin ang salitang inyong pinantig. Sabay-sabay. Ipagwalang bahala. Okay. Ngayon, gamit ang ating mga daliri, bilangin nating muli ang pantig ng salitang ating binasa. Okay, sabay-sabay. Ipagwalang bahala. Okay, so ilang pantig mayroon ang salitang ipagwalang bahala? Tama. Ang salitang ipagwalang bahala ay binubuo ng 7 pantig. Ngayon naman ay ipalakpak natin sa ating pagbabasa ang salitang ipagwalang bahala. Sabay-sabay. Ipagwalang bahala. Magagaling. Dumako naman tayo sa ika-5 bilang. Basahin natin ng sabay-sabay na papantig ang ika-5 salita. Makasalamuha. Tama! Magagaling! Ngayon ay bilangin natin habang binabasa gamit ang ating daliri ang bilang ng salitang makasalamuha. Sabay-sabay. Makasalamuha. Ilang pantig ang bumubuo sa salitang makasalamuha? Tama! Ang salitang makasalamuha ay binibilang ng 6 na pantig. Ngayon naman, ating basahin sabayan ng palakpak ang pagpapantig ng salitang makasalamuha. O, sabay-sabay. Makasalamuha. Magagaling. Alam na ninyo ang ating aralin. Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating pangkatang gawain. Okay, ngunit bago tayo magpatuloy, hayaan muna nating
basahin ang mga pamantayan sa pangkatang gawain. Sabay-sabay nga. Okay. Sumunod sa pagbasa ni Ma'am. Okay, sa una, tahimik na pumunta sa inyong mga kagrupo sa lugar na inilaan para sa inyo. O hindi ba meron na kayong mga kagrupo at mayroon nang nakalaag ang lugar para sa bawat grupo. Ikalawa, pumili ng leader ng grupo na mag-uulat sa klase ng gawa ng inyong grupo. Okay. So, mayroon naman na ding leader ang bawat grupo. Ano? Ikatlo, tahimik na basahin at unawain ang panuto. Okay, napakahalaga na alam ninyo at naunawaan ang panuto. Ang panuto ay yung utos kung ano yung inyong gagawain para hindi kayo magkamali. Okay, ikaapat, makiisa sa mga gawain ng pangkat. Dahil grupo iyan, kailangan na makiisa ang bawat isa sa inyong mga kagrupo. Ikalima, ipalakpak ang kamay kung tapos na at linisin ang lugar na pinaggawaan. Naintindihan mga bata? Okay. Tahimik na pumunta na sa inyong mga grupo. Ngayon, ito ang gagawain ng unang grupo. Makinig. Okay. Panuto, basahin ang sumusunod na mga salita. Pumili ng 5 salitang may 7 hanggang 8 pantig. Isulat ang inyong sagot sa ibaba. Okay. Dito sa gawain ng unang pangkat, nandiyan na yung mga salita. So, ang gagawain na lang ninyo ay pipili kayo ng 5 salita na binubuo ng 7 hanggang 8 pantig. Isusulat ang inyong sagot sa ibaba. Naintindihan? Okay. Para naman sa ikalawang grupo, narito ang panuto na dapat ninyong gawain. Basahin ang mga sumusunod na mga salita. Ipalakpak at tukuyin ang bilang ng pantig ng bawat salita. Okay. So, pagkasunduan ninyo, pag-usapan ng grupo, basahing mabuti ang mga salita na inyong mababasa na nakalaan para sa inyong grupo at bilangin, ipalakpak ang bilang ng pantig ng bawat salita. At mamaya, hayaan natin na yung leader na lang ninyo ang mag-present ng inyong output. Nagkakaintindihan? Okay, so para naman sa ikatlong grupo, narito ang inyong gagawain. Tingnan ang chart sa ibaba. Pansinin at bilangin kung ilang pantig mayroon ang bawat salita. Isulat ang sagot sa bawat column. Okay, so sa inyo namang grupo, ikatlong grupo, mayroon kayong, yung gawain ninyo ay mayroong 3 column. Ang unang column ay yung mga salita. Ikalawang column, doon naman ninyo isusulat ang pagpapantig. Papantigin ninyo yung mga salita. At sa ikatlong column, isusulat ang bilang ng pantig. Naintindihan mga bata? Okay, maaari na kayong magsimula sa inyong grupong gawain. Magagaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Ang inyong magawa ay tama.
naintindihan ninyo ang inyong aralin. Ngunit, atin pang subukin ang inyong kakayahan. Tingnan nga natin. Pantigin ang mga sumusunod na mga salita. Isulat sa patlang ang inyong sagot. Sabay-sabay nating basahin, mga bata. Pinagkakaabalahan. Ikalawa, nakikisimpatiya. Ikatlo, pangkapayapaan. Ikaapat, ipinagpapasalamat. At ikalima, ipinagsasawalang kibo. Okay. Sino ang maaaring sumagot sa pisara? Tama! Magagaling! Ang inyong gawa, lahat ay tama. Ngayon, sabay-sabay nga nating basahin ang inyong mga sagot. Unang bilang, pinagkakaabalahan. Good job! Ikalawang bilang, nakikisimpatiya. Magaling! Ikatlong bilang, pangkapayapaan. Tama ang inyong sagot. Ikaapat na bilang, ipinagpapasalamat. Mahuhusay. At ikalimang bilang, ipinagsasawalang kibo. Palakpakan! Mahuhusay ang mga mag-aaral ni Ma'am. Dapat nating tandaan na ang pagpapantig ay wastong paghahati o paghihiwalay ng mga pantig ng salita. Nakatutulong ang pagpapantig sa tamang pagbigkas at pagbabaybay ng mga salita. Naintindihan, mga bata? Okay. Ngayon, ay subukan pa nating gawain ang isa pang pagsasanay. Pantigin ang bawat salita, isulat ang sagot sa bawat patlang. Unang bilang, namumulaklak. Ikalawang bilang, magkakapatid. Ikatlong bilang, pagmamahalan. Ikaapat, kwalifikasyon. At ikalima, humahalimuyak. Wow! Ang lahat ng inyong sagot muli ay tama. Good job, grade 2. Muli, basahin natin ng sabay-sabay ang inyong sagot. Namumulaklak. Namumulaklak. Ikalawang bilang, magkakapatid. Magkakapatid. Ikatlong bilang, pagmamahalan. Pagmamahalan. Ikaapat na bilang, kwalifikasyon. Kwalifikasyon. At ikalimang bilang, humahalimuyak. Humahalimuyak. Ang husay. So, ngayon, kumuha ng lapis at papel. Ang inyong gagawain, bilangin at isulat
ang bilang ng pantig ng mga salita. Ilagay ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikiisa muli. Ako ang inyong guro. Maraming salamat.